kung matutupad ng tama, malamang mas makaka-focus tayo doon sa mga importanteng detalye, importanteng impormasyon. Kasi hindi tayo mahuhumaling dun sa external drama na kadalasan nangyayari ngayon. Mas mapapabilis ang proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung maipatutupad ng tama ang Rule 18 o Sub Judice Rule ng Procedure on Impeachment Trials. Ayon nito kay Attorney Michael Henry Yusinko, isang constitutionalist, law lecturer at independent policy consultant. Sa ilalim ng Sub Judice Rule, ipinagbabawal sa presiding officer, mga miyembro ng Senado, House Prosecutors, Counsel for the Panel of House Prosecutors, Respondent, Defense Counsel at mga testigo ang paglalabas ng komento o impormasyon tungkol sa merito o nilalaman ng kaso habang nakabinbin ang impeachment trial. Giit ni Attorney Yusinko, sa umpisa pa dapat ng paglilitis ito epektibong naipatupad ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Chis Escudero. So kung matupad yung rule ng tama, ng epektibo, then there's a reasonable expectation na aayos yung daloy ng trial. Hindi katulad ng napapanood natin ngayon na halos kalahati ng isang oras o higit pa, puro drama, puro tagisan, and then ang pinag-uusapan pa, yung nangyari outside of the trial. Di ba? Yung sinabi mo sa post, yung sinabi mo sa press con. So, lahat yan ang dapat mawala kapag natupad ng tama yung rules. Gayunman, dismayado ang legal expert dahil sa mismong araw kung kailan ibinaba ng presiding officer ang ultimatum sa mga sakop ng Sub Judice Rule, mayroon na agad mga paglabag. Particularly on the side of the senators na naging partial sa kanilang pagtatanong, naging partisan sa kanilang pagtatanong. Di ba kasama dun sa ruling sabi, judges must not just be impartial but appear impartial. Yun ang sabi, di ba? Tapos yung hearing, the very after that is puro mga partiality ang nakita natin from the senator. So, hindi magandang pangitain. Araw ng Martes ay ika-20 araw na ng impeachment trial. Halos magdadalawang buwan na ang paglilitis kay VP Duterte at nasa ikalawang article of impeachment pa lamang ang prosekusyon sa pagpresenta nito ng mga ebidensya at testigo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.